Ayun, hello sa Pablo, Borno Magtibay here. At medyo matagal-tagal na rin huli tayong gumawa ng isang, sabihin natin karaniwang vlog. Kasi syempre, medyo busy tayo sa mga hosting jobs, sa mga events. At saka, medyo ano din, medyo parang napapadalas na yung burnout ko. Pero it's just okay. Parte pa rin yun ng, ng human nature. Anyway, these days, medyo I found na hindi na ako komportable sa paggamit ng ng isa sa mga tools namin kapag nagba-vlog, especially pag nagko-cover ng mga events. Kaya naman, isa sa mga hinahanap kong solusyon ay yung compactability at yung mobility para hindi kami mahirapan sa pag-video document, especially sa pag nag-interview. Kaya naman, umorder ako sa Shopee ng tool na yon at well, it's time to unbox it. O yan, so yan, JNT ang naging courier nito. So chineck out ko siya noong July 7 nitong Sunday at within the day ay na-deliver na kagad. So ito yon, ang ating K35 wireless lavalier microphone. So ang in-order ko, hopefully maging consistent sana na tama yung yung pinadala nila ay yung dalawang mic kasi isa para sa akin at isa para sa pagiging interviewee ko. So yan, buksan na natin. So tingnan natin the moment of truth. Tama kaya to? Ayun! So yan, tama. So ito nga yung in-order ko. Dalawang mic, isa para sa akin at isa para sa magiging interviewer ko. So, tingnan natin ang laman ng kahon na to. Ito. So, clip type siya. So, ito yung clip na yan, which is good. Hopefully, ma-modify ko yung aking mic holder para mag-conforme dito sa gagamitin natin. Siyempre, ito yung magiging magiging connector niyan dun sa cellphone. So ikakabit yan dito sa cellphone at yun. Balita ko malayo ang range ng parang transmitter nito. At syempre, yung mga iba pang mga accessories ng mic na to. Dito sa maliit, makikita natin yung Type-C cable. Type-C cable siya. Yan. Kasi lahat ng accessories niyan ay may Type-C na port. So check natin yung iba pa. Ayun, eventually meron pang isa pang extra clip. Yun. Dito pala yun. So lagay natin dito. So yun, dalawang lapel mic plus yung magiging connector niyan. So eventually, may mga napanood ako na meron parang free na may free bag. But unfortunately, wala akong nakita dito. So siguro, unfortunately, kailangan kong dalhin yung mismong kahon para madala ko ang buong package na to. So yun na nga, na-unbox natin to sa itong binili ko from Shopee. So by the way, ang seller nito, ang pangalan ay Soliel.ph. Yan. So, sa mga katulad kong content creator, vlogger na especially aspiring na gustong makapag-startup na o makapag-improve ng kanilang audio equipment, yan. Hopefully ito yung magiging tamang at bagay na gamit para sa inyo. So, again, ito yung isa sa mga lavalier mic. Again, may clip to. Detachable siya. So kung halimbawa pwede mo siyang hawakan, pwede mo siyang hawakan ng ganito o kung di ka komportable, i-remove mo yung clip. So yan, pwede mo siyang i-break tulad dito. Yan. So try natin buhayin. Ayan. So nag-i-indicate na yung maliit na ilaw. So yan, tinetesting pa. So habang binubuhay natin yan, ay buhayin na rin natin
itong yung magiging receiver nito. Okay, buhayin natin. Ayan, so mas mataas. So Mukhang connected mukhang connected na siya. So ang gagawin natin ay ikakabit natin yung itong transmitter to or receiver na to dun sa aking ginagamit na cellphone. At base na rin sa mga napanood kong mga tips, kakailanganin ng hiwalay na mobile app para epektibong gamitin ito. In this case, meron na tayong already open camera app na siyang ginagamit ko sa paggamit ng Boya mic pag-upang recording ng ating mga videos. So, okay, I will be back para ma-testing natin itong mga mic na to. Okay, so ito yung gamit kong phone which is yung Infinix Hot 10s. Tapos matagal na ako nakapag-install ng open camera app. So ang gagawin muna natin, isaksak muna natin itong transmitter sa audio jack. Yan, nakakabit ng ganyan. Then buhayin na natin yung ating receiver. Yan. So nagbi-blink siya, so automatically naghahanap siya ng matatransmit. So buhayin ulit natin itong unang mic. Yan, so yan, nakakonekta na. So upon instruction, ang sabi sa akin ay kailangan maging blue or green yung ilaw para matesting natin yung mic. So siguro for curiosity sake ay i-testing natin yung open camera app. So as of now, updated na yung open camera app. So kung mapapansin nyo, ang dapat nyong gawin dito, puntahan yung settings, video settings, then yung audio source. Pindutin yung audio source at i-click lang yung external mic. So ayan, so ready na siya. So tingnan natin kung makaka-receive siya ng audio signal mula dun sa So okay, subukan natin. By the way, upon paggamit ng camera app, may makikita tayong parang audio bar para malaman yung intensity nung pumapasok na audio. So try natin muna for the first time. Sige, ilapit muna natin sa aking camera. Ayan. So ngayon pa lang kita na yung effectiveness ng camera app. 'Yon. So I think I assume na effective siya. Ayan. Bago natin gawin yung isa pang perspective, which is yung sa perspective ng camera nito, lalayo tayo ng konti. Yun, lalayo tayo ng konti para makita natin yung range ng camera. Ayan. Medyo malayo na ako mula dun sa video. At kung makikita mo, Carlo, dapat dito sa cellphone. Yan. Maganda nga, no? Malakas pa rin yung intensity ng audio. O sige, ikabit mo naman ang camera sa damit. Like any other. So, ilagay natin yung lapel dito. Hindi, wag diyan. Doon sa Okay. sa collar. Sa collar. Like any other Content creator. So, again, touch ko rin ako. At makikita ko yung intensity bar. Right? So, I think effective to. So, ang magiging tanong na lang ay kung gaano kalayo talaga actually yung distansya between me at yung receiver. So, sa pagkakataong ito ay tetesting na natin. Mula doon makikita ninyo sa loob ng sa video na to, yung perspective naman nung phone na ginagamit ko pag nagre-record ako ng video. Ayun, para ma-testing natin ang effectivity nitong lapel mic na to ay dito tayo sa labas. So, yun, siguro kung narinig ako ni Carlo sa background, kumusta naman yung yun, yun, nakatap-tap si Carlo, yan. So, ngayon, susubukan natin yung gaano kalayo ang distansya na pwedeng maabot ng lapel mic na to papunta doon sa receiver, which is transmitter. So, lalayo tayo.
thumbs up lang, no? Pakita mo sa camera kung thumbs up lang. Yan, okay. Malayo na ako. Malayo na. Malayo na. Malayo na. Okay pa ba, no? Yan, malayo na. Malayo na. Malayo pa, no? Okay pa? Okay pa? So, yun. Malayo na ako. Okay pa, no? Okay pa? Wow. Ayan. Dito na ako. So, okay pa, no? Yun. So, as far as yung range ng mic na tong is concerned, kahit ganito kalayo, wala dyan sa receiver, ay kita ang effectiveness ng lapel mic na gamit ko. So, I have to say na hindi to fluke. I have to say itong product na to, hindi to fluke. Efektibo siyang gamitin for as long na alam mo yung tamang gagawin. Alam mo kung paano mo i-modify yung iyong camera. So, as far as concerned, goodbye. Goodbye itong camera to. So, syempre, for curiosity sake, gagamitin natin itong pangalawang lapel mic. So, bubuhayin natin to. Okay, tanggalin natin itong isa. Ayan, so tinetesting ko na yung isa pa. So, gumagana siya, no? Gumagana siya. So, ayun. So, tiga, medyo, yun, lapit ko, no? So, medyo talagang, medyo enthusiastic ako. So, susubukan natin yung, mas malayo. So, no, stay ka dyan. Yan. Tingnan natin kung hanggang saan ang pwedeng maabot ng mic na to. Hello po. Yun. So, yan. Okay, lo? Okay pa, lo? Okay pa, lo? Okay. So, lalayo pa ako. So, okay. So, yan. Abot pa ako, lo? Wow! Napaka-effective. Okay, so, yan. Okay pa, lo? Okay pa, lo? Wow! Wow, hanggang saan kaya ako aabot? Ayun. Okay pa, lo? So, yun. So, as far as range is concerned, kung nakikita nyo ako, yan. Ayan. So, ganun kalayo yung ating pwedeng ilayo magmula doon sa dito sa mic, doon sa label mic, doon sa mic hanggang sa receiving area, which is yung cellphone na gamit ko. Pero syempre, iba pa rin kapag na-edit na natin para matingnan natin sa personal natin kapag na-edit out na itong mic na to. Yan, so yun na nga, masasabi kong effective yung itong binili kong K35 wireless lavalier microphone. So yan, pasado sa akin. Sulit naman yung yung pera, which is around 317 pesos. So mabibili nyo to sa soliel.ph. Yan, kung pumahanap nyo po sa Shopee. Yan. At syempre, sa mga katulad kong content creator at vlogger, may re-recommend ko na ang bilhin ninyo ay 2 lapel mic. Syempre, isa para sa akin at isa naman ay para sa ini-interview ko. So siguro ang mangyayari lang ay paano ko i-modify ang aking mic holder para magkaroon ng parang holder para naman dun sa pangalawang mic. That is something na I need to figure out sooner or later. So pagdating sa mga events na pupuntahan ko in anything in random, so ito na yung gagamitin ko na microphone para sa for the vlogging moving forward. And with that, marami pong salamat sa inyong panonood. Mag-subscribe lamang po kayo sa Anime Kabayang YouTube channel. Like and share. Ring the bell also. Hanggang sa susunod po nating pagkikita. Ako po si Marlon Magtibay. Logging out. Marami pong salamat sa pagsama niyo sa akin.